Magandang araw po sa lahat at sa iyo po Kuya Chris. Ako po si Marcelo, 22 taong gulang, tubong barangay Luntian sa kabundukan ng San Roque, Panay. Sumulat po ako hindi upang manakot, kundi para wakasan ng mga tanong na ilang taon nang nagpapabigat sa dibdib ko. Matagal ko itong kinimkim, ngunit ngayong mas malinaw na sa akin ang katotohanan, tila ba tungkulin kong ibahagi ito. Bilang pagsaksing may mga bagay na hindi nakikita ng mga mata, subalit totoo. Mas totoo pa minsan kaysa sa mga taong iniisip mong pinagkakatiwalaan mo. Lumaki po akong walang ina. At noong 3 taong gulang pa lang ako, sabi ng mga tao sa baryo, iniwan ako ng nanay ko. Sumama daw ito sa iba. Hindi ko naman yon sinagot nun, pero tumatak yon hanggang sa paglaki ko. Ang aking ama na si Tatay Mando, isang tahimik na magsasaka, bihira akong magsalita tungkol sa aking ina. Kapag tinatanong ko siya, nagiging malamig ang kanyang mga mata at sa halip na sumagot, tatayo na lang siya para kunin ang banga o linisin ang itak. O tatayo siya sa may labas na parang may iniiwasan. Nang tumanda na ako, lalo pang lumalim ang tanong. Bakit niya ako iniwan? Bakit walang ni isang litrato? Bakit walang kahit anong gamit na naiwan sa bahay ng aking ina? Para bang binura ang kanyang pagkatao? Sa baryong Luntian, hindi uso ang ingay. Walang kuryente ang karamihan na bahay. At ang mga huni ng kuliglig at ang hangin ang karaniwang kausap ng gabi. Pero may isang bagay na mas kilala sa lugar namin kaysa sa katahimikan. Walang iba kundi ang mga aswang. Matagal nang nagkukwento ang matatanda tungkol sa mga nilalang na yon na dumadalaw tuwing hating gabi. Na tumatayo sa mga bubong na humahabol sa sino mang naglalakad ng mag-isa. Bata pa ako nung una kong marinig yun. At kahit takot na takot ako, hindi ko yun pinahalata. Sapagkat sa loob ko, may bahaging hindi takot. May bahaging naguguluhan lamang. At nang mag-12 ako, may nangyaring hindi ko malilimutan. Pauwi ako noon mula sa paggawa sa maisan. Halos 10:00 na ng gabi. Nangyari iyon sa madamong bahagi ng daan kung saan walang kahit isang liwanag o ilaw. Ni hindi ko maaninag ang sarili kong anino. Noon ko siya unang nakita. Isang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kawayanan. Nakatalikod. At nang lumingon siya, nakita ko ang mga matang hindi pangkaraniwan. Mapupula. Hindi naman siya sumugod. Hindi rin naman siya umalis. Tumitig lang siya sa akin. At sa dahilan na hindi ko maipaliwanag, hindi naman ako natakot. Para akong unti-unting nilalamon ng kakaibang pakiramdam. Hindi ka ba, kundi parang pagkakilala. Para bang matagal ko na siyang nakita. At bago ko pa man maproseso ang lahat, naglaho siya sa dilim. Hindi siya tumakbo, hindi rin naman lumipad. Basta bigla na lang siyang naglaho na parang usok na nakalutang sa hangin.
Kinuwento ko yun kay tatay. Nag-iba ang mukha niya. Hindi siya nagalit pero ang pagkabalisa niya ay hindi niya naitago. Simula noon, mas madalas niya akong sinusundo sa gabi. Isang bagay na hindi niya ginagawa dati. Hindi ko yun binigyan ng mali siya hanggang sa sunod-sunod na pangyayari ang nagdala sa akin sa puntong ito. May gabing umuwi akong basang-basa ng ulan mula sa bukid. At sa dilim ng daan ay may umalingaw-ngaw na tunog na parang hangin na humahati sa pagitan ng mga puno. At may aninong gumagapang sa lupa. Mabilis at halos hindi makita. Nang akmang susugod ito, may isa pang anino ang lumundag mula sa kanan. At namalayang ko na lang na may dalawang nilalang na nagbabanggaan. Isang karumal-dumal na anyo at isa pang may anyong tao. Babae. Mahaba ang buhok. Pakiramdam ko ay iniligtas ako ng ikalawang nilalang. Pagkatapos ay tumitig ito sa akin bago tuluyang naglaho. Kahawig ito ng babaeng nakita ko noon. Sa loob-loob ko ay sinasabing kilalang kilala ko siya. At doon na nga nagsimula ang paglalakbay ko sa katotohanan na pilit itinatago ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Ang sikreto ng aking pagkakasilang at ang katotohanan tungkol sa kung sino ang babaeng lumilitaw sa dilim upang bantayan ako. Ang babaeng matagal ko nang pinananabikang makita. Walang iba, kundi ang nanay kong akala ko'y iniwan ako. Ang nanay kong hindi pala tao. Hindi ko na kinaya ang bigat sa dibdib. Kaya kinaumagahan ay humarap ako kay tatay. Hindi ko na inilihim ang lahat. Ang babaeng nakita ko sa kawayanan, ang pagliligtas niya sa akin, ang mga matang nagliliyab sa dilim, at sinabi ko sa kanya na tapusin na niya ang pag-iwas. Gusto kong malaman ang totoo. Nakita ko sa mga mata niya ang pagod. Hindi lang pisikal na pagod, kundi yung uri ng pagod na dala ng maraming taon na pagdadala ng kasinungalingan. Umupo siya sa papag, tumingin sa sahig, at mahina niyang sinabi sa akin na maupo ako. Doon bumukas ang kwento na noon ay hindi ko man lang inakalang posibleng totoo. Ako ang nagsabi sa lahat na iniwang kanya. Paninimula niya. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil sa pangambang baka hindi ka lumaking normal, anak. Ang nanay mo ay hindi tulad natin. At wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyo noon. Hindi ko agad naintindihan. Nakatingin lang ako sa kanya. Parang may gumuhit na linya sa pagitan ng pagkabata at katotohanan. Anak, ang nanay mo ay isang aswang. Paputol-putol niyang sinabi sa akin. Para akong nilagnat bigla. Hindi ko alam kung ano ang mas dapat maramdaman. Takot ba o pagdududa o mas malalim pang sakit na ngayon ko lang naramdaman. Aswang. Aswang ang nanay ko. Ngunit bakit ako iniligtas? Bakit siya lumilitaw kapag inaakala kong wala nang ibang tutulong sa akin? Nilantad ni tatay ang buong kwento. Nung bata pa raw siya, nakilala niya si Dalisay, isang babaeng mahiyain.
maganda at may kakaibang lamig sa balat. Mahabang panahon silang nagkita ng palihim, hanggang sa naitulak ng pag-ibig ang mga nangyari. Nabuntis niya si nanay at doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi dapat nagkakaanak ang kauri ng nanay ko sa tao. Bawal yun sa batas ng kanilang lahi. Nalaman yun ng kanyang mga kaanak, ang paglabag na yon. At nang isilang ako, ilang araw matapos yon ay sinunog ng mga aswang ang tahanan ng mga lolo at lola ko sa panig ng nanay. Napatay ang aking lola. Mabuti na lamang at may albularyo na tumulong upang mailigtas ako. Naghiwalay sila para sa kaligtasan ko. Si tatay ang nagpalaki sa akin, habang ang nanay ko ay pinili ang magtago sa lungga sa kagubatan. Subalit hindi niya ako iniwan. Hindi raw siya mapakali tuwing gabi. Madalas daw siyang bumibisita sa paligid ng bahay namin. Hindi lang siya lumalapit pero palaging nakamasid. At doon ko naintindihan ang matagal ng misteryo. Ang prutas na dinadala ng isang kamag-anak. Ang babaeng ang sabi ni tatay ay si Tia Alma. Pero wala naman akong nakikitang tunay na kaugnayan sa kanila. Lahat pala iyon ay bahagi ng pagkukunwari. At ang babaeng madalas kong makita sa paligid na akala ko'y simpleng bisita ay siya pala ang nanay ko. Hindi ko napigilan ang luha ko na pumatak. Bakit kailangan niyang mag-isa? Bakit kailangan niyang itago ang sarili mula sa akin? Kahit ano pa ang kinatatayuan niya, nanay ko pa rin siya. At hindi ko matanggap na hindi ko man lang siya nayakap sa buong buhay ko. Sa gabing yon, hindi ako natulog. At bago sumikat ang araw, nagpasya ako. Pupuntahan ko siya, kahit saan man siya nagtatago. Kahit na alam kong delikado, wala na akong pakialam. Kung siya ang nilalang na nagliligtas sa akin sa dilim, ako man ay may karapatan ding hanapin siya sa liwanag. Nagtago ako sa gubat sa likod ng aming tahanan. Doon daw kadalasang nakikita ni tatay ang mga bakas at tunog na alam niyang nanggagaling sa nanay ko. Ang kagubatan ng luntian ay hindi ordinaryong kagubatan. Makapal, malilim at parang may sariling paghinga. May bahagi itong sobrang tahimik at may pagkakataong tila naman naririnig mo ang yabag ng mga hindi mo nakikita. Pumasok ako sa pinakamasukal na damuhan. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap. May nakita akong iilang mga kubo roon na ginagamit noon ng mga mangangaso. Ngunit karamihan ay walang nakatira. Hanggang sa marating ko ang matagal ko nang naririnig, ngunit hindi ko pa nakikita. Ang tinatawag na Pangas. Isang bangin na napapaligiran ng mga puno't ugat na nagsasalabid sa hangin. Doon ko siya nakita. At isang sariwang bakas ng paa sa hindi pangkaraniwang tao. Sinundan ko iyon hanggang sa makita ko ang maliit na kubong yari sa amakan. Nakapatong ito sa malaking bato. Mayroong liwanag mula sa loob. Mahina ngunit sapat para magbigay ng presensya. At bago pa man ako makalapit, may mukhang lumitaw sa bintana. Mukha ng babaeng nakita ko noon. Ang babaeng may mapulang mga mata, ngunit malungkot ang ekspresyon. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman ko sa sarili ko na bumuka ang bibig ko.
Hindi para sumigaw, hindi para tumakbo, kundi para huminga. Walang duda, siya na nga, ang nanay kong si Dalisay. Hindi ko malilimutan ang sandaling yon. Ang bigat ng dibdib kong matagal ko nang dala. Halos maglaho sa isang iglap. Lumapit siya, mabagal, na tila nag-aalinlangan. At nang halos magkatapat na kami, nakita ko ang nanginginig niyang mga kamay. Kahit may bahid ng kung anong nilalang ang kanyang anyo, maputla ang balat, nanlilisik ang mga mata at may kakaibang lakas sa kilos. Hindi ko nakita ang pagkahalimaw niya. Ang nakita ko ay isang inang matagal nang kinakain ng pangungulila. Lumapit siya sa akin at sa wakas, nagawa kong gawin ng isang bagay na hindi ko kailanman naranasan. Ang yakapin siya. At doon ko naramdaman ang pag-iyak niya. Hindi iyak ng halimaw, kundi iyak ng ina na muling nakita ang anak na inakala niyang hindi natatanggap sa kanya. Sa yakap niyang iyon, tumaas ang buhok ko sa pagkabigla. Pero hindi dahil sa takot, dahil ramdam ko na hindi siya masama. Marahil kakaiba, marahil delikado, pero may puso siyang kayang magmahal. At ako ang laman ng pagmamahal niyang yon. Sa gabing iyon, ipinaliwanag niya ang lahat. Ang sumpa, ang banta sa buhay ko, at ang mga aswang na nagbabalak pa ring puksain siya dahil hindi niya kasundo ang sariling lahi dahil sa pagprotekta niya sa akin. Ilan sa kanila ay pinatay niya na raw upang hindi ako mapahamak. At habang tumatagal, unti-unti kong nakikita ang mas malawak na gulo. Isang digmaang hindi nakikita ng tao. Isang digmaan na nag-uugat sa pagitan ng mga aswang na sumusunod sa lumang batas at mga kagaya ng nanay ko na kumakalas dito. At tila ba sa muling pagkikita namin ay may bagong panganib na nakasunod sa akin. Isang nilalang na naghihintay ng pagkakataon. At nang sumunod na linggo, sunod-sunod ang kakaibang pangyayaring naganap sa baryo. May isang bangkay na natagpuan sa kailaliman ng gubat. Hindi kilala at halos hindi na makilala dahil sa kalunos-lunos na kalagayan. Lumaki ang hinala ko at lumakas ang kutob na may malaking banta sa paligid. Hindi para sa amin ni tatay, kundi para sa nanay. Isang gabi, nagpasya akong puntahan muli ang kubo niya. Ngunit pagdating ko doon, wala siya. Giba ang paligid, may bakas ng pakikipagbuno. Wasak ang pader at may dugo sa lupa at may mga yapak na hindi pangkaraniwan. Doon ako nakaramdam ng sindak, hindi dahil sa iniisip kong patay na siya, kundi dahil alam kong hindi siya madaling talunin. At hindi nga ako nagkamali. Habang naglalakad ako pauwi, may matandang lalaki sa may ugat ng puno ang biglang lumitaw. Nakatayo siya at nakatitig sa akin. Ibang-iba siya sa mga karaniwang nakikita ko sa gubat. Matalim ang mata, malalim ang paghinga at ang presensya niya ay parang mabigat na pag na umiikot sa katawan. Tinanong niya ako kung bakit ako naroon. Hindi ako sumagot ng buo. Ngunit tila alam niya ang lahat sa akin. Kahit ang pagkasilang ko.
At sa sinabi niyang naamoy niya ang dugo ng ina ko sa aking balat, dun ko nalaman. Isa rin siyang aswang. Bago pa man ako makatakbo, nagbago siya ng anyo. Gumapang siya sa lupa, mabilis na parang hayop, at nang sumugod siya sa akin, alam kong wala akong laban. Bumuka ang kanyang bibig, lumaki ang mga mata at halos lumabas ang dila niya sa pagnanasa. Sa sandaling yun, siguradong patay ako. Ngunit may dumating. Mula sa dilim, may narinig akong putok ng baril. Tumigil sandali ang halimaw, at mula sa mga anino ay lumabas ang isang ubod ng tandang lalaki na may bitbit ng sandatang hindi ko nakikita noon. Si Lolo Isko, ama ng nanay ko. Isang aswang din, ngunit may sariling prinsipyo. Nabigla ako. Hindi ko akalain, dahil ang buong akala ko ay patay na sila. Ang dugo ng taong iyon, kahit halimaw siya, ay dumadaloy din sa akin. Maya-maya pa, nang sa wakas, dumating din ang nanay ko. Sugatan ngunit buo pa rin ang lakas. Sila ang dalawang haligi na pumapagitna sa akin at sa halimaw na umaatake. Naging napakabangis ng laban. Yung uri ng laban na hindi kayang idaan sa salita. Hanggang sa huli, bumagsak ang matandang aswang. Hindi dahil napigilan, kundi dahil pinatahimik ng tuluyan. Sa wakas, natapos na ang banta. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luha ng nanay ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil natapos na ang matagal na pagtakbo. Nang dumating ang mga kapatid niya sa sumunod na araw, nabuo ang isang pamilyang hindi ko inakalang magkakaroon ako. Nagpasya silang tumira malapit sa amin, hindi upang manakot, kundi upang mamuhay ng payapa, malayo sa lumang batas. Sa kalaunan, natanggap ko na ang katotohanan. Nakalahati ng dugo ko ay hindi tao. Ngunit hindi iyon naging hadlang. Hindi rin naging sumpa. Sa halip ay nagsilbi itong paalala na ang kabutihan at kasamaan ay hindi nasusukat sa lahi o anyo. Nasusukat ito sa mga desisyong ginagawa ng isang nilalang. At ang pamilya ko, kahit iba o kahit kakaiba, ay pamilya ko pa rin. Sa huling araw bago tuluyan naming baguhin ang takbo ng buhay namin, ito ang sinabi ng nanay ko. Hindi mahalaga kung ano ka. Ang mahalaga kung ano ang pipiliin mong maging. At mula noon, alam kong wala nang mas dapat pang katakutan. Ang tunay na takot ay ang mabuhay ng hindi kilala ang sarili. At ang tunay na tapang ay ang tanggapin ng lahat ng bahagi mo, kahit ang madilim, kahit ang nakakatakot, kahit ang hindi kayang unawain ng iba. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Sa parteng Mindanao, sa taong 1981 ay may isang bayan doon na hindi pa sibilisasyon. Tanging lampara lamang ang nagsisilbing ilaw sa bawat tahanan na mabibilang mo kung iilan lang. Bawat tahanan sa bayang yon
ay halos tig-iisang kilometro ang layo. Kaya naman maiisip mo na lang, nakakaunti na nga sila'y ang lalayo pa sa isa't isa. Sa panahong yun, napili ako na mapunta sa lugar na yon para sa proyekto naming panatilihing malusog ang mga kabataan at mamamayan. Sa panahong yun, kalabaw pa lang ang sinasakyan para makarating ka sa bayang yon. O di naman kaya'y mula sa Purok 3 ay lalakarin mo yon ng higit kumulang sa 2 oras at kalahati. Nagpasya na lang akong lakarin ito. Masyado pang magubat ang lugar sa panahon na yon. At sa mga panahong yon ako ay 22 taon pa lamang. Ako ay tubong syudad sa parteng Mindanao na inatasang magtungo sa bayan sa isang probinsya para sa proyektong hindi ko naman tinanggihan. Habang naglalakad ako'y maraming mga bagay akong iniisip. Maraming bagay ang tumatakbo sa aking utak. Mapanganib ang napili kong landas. Alam ko yun simula pa lang. Dahil hindi naman ako sanay sa ganitong uri ng lugar. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng katahimikang bayan. Bali-balita noon na laganap ang mga mababangis na hayop sa lugar na yon. Kaya naiisip ko na kung paano nakakayanan ng mga taga roon ang ganoong klaseng pamumuhay. Naiisip ko din na paano kung may makasalubong akong isang mabangis na hayop. Sino ang tutulong sa akin? Dahil wala akong alam patungkol sa mga ganitong uri ng hayop. Nakarating ako sa isang sapa na sira ang tulay. Nakalubog na ito sa tubig at ang tangi mong gagawin ay lakasan mo na lamang ang loob mo sa pagtawid para hindi ka madulas. Medyo may kalakasan pa ang tubig. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ito ang panahon para umatras. Dahil sabi ng mga tao sa Purok 3 ay ito na ang palatandaan na narating ko na ang bayang aking sinadya. Bumaba na ako't dahan-dahang binaybay ang tulay. Marahan kong pinapadaos-dos ang paa ko para malaman ko kung saang parte ang karugtong ng nawasak na tulay. Hindi ko alam kung paano itong nawasak at paano nila magagawang tawirin ito sa araw-araw. Nang makatawid na ako mula sa buwis-buhay na tulay, umakyat pa ako bahagya sa pampang kung tawagin dito sa baryong ito. Nang makaakyat ako'y natanaw ko ang malawak na kaparangan. Maganda at matiwasay ang bayang ito. Ang sarap sa pakiramdam na sa likod ng mga kagubatan ay isang magandang kaparangan na sagana at hitik sa bunga ang mga palay. Sinimulan ko ulit ang maglakbay. Mga kalahating oras ko ding binaybay ang pilapil at muling tinahak ang kagubatan na mayayabong at matataas ang mga puno. Hindi ko na alam anong oras na nun at naramdaman ko na ang pagkalam ng aking tiyan. Nagpasya akong magpahinga sa isang malaking puno. Naupo ako't binaba ko muna ang aking dalang bag at sinimulang buksan para kunin ang baon kong tinapay. Naisip kong tiyak gagabihin ako't napakalayo ng aking nilakad. Kumain na ako nang maalala ko ang bilin sa akin ng matanda na wag akong pagagabi sa baryo ng dakula at mapanganib. Napailing na lang ako sa iisipin kung paano naging mapanganib ang magandang lugar na to. Habang abala ako sa pagkain, nagulat ako nang biglang may sumulpot na bata sa tabi ko. Muntik na akong mapatayo sa takot ko sa kanya. Madungis ang bata na sa wari ko'y kanina pa naglalaro sa putikan. Wala siyang tsinelas at napakapayat na akala mo'y walang nag-aalaga. May dala siyang kahoy na may gulong. Nakita ko na ang ganitong bagay sa dyaryo na nauuso sa ibang bansa. At kilala ito sa tawag na scooter. Tinanong ko siya kung kumain na siya. Ngunit tingin lamang ang tanging sagot niya. Naiilang ako sa mga tingin niyang parang walang buhay.
Napatikim lang ako at muli siyang inalok. Ngunit katulad ng una ay tingin lang ang tangi niyang sagot. Dahil nawiwirduhan ako sa kanya, ay tumayo na ako't inayos ang aking dalang bag para umalis na sana nang hilahin niya ng marahan ng laylayan ng aking damit. Napatingin ako sa kanya at nagulat akong iniabot niya ang kanyang scooter na kahoy. Tinanong ko siya kung bakit inaabot niya. Ang tanging sambit niya lang ay may mga halimaw kapag gabi tsaka tumakbo. Hindi ko siya maunawaan. Ngunit wala na akong nagawa kundi ang ihatid na lamang siya ng tingin hanggang sa nawala siya. Tiningnan ko ang scooter na kahoy na kanyang binigay at napapailing na iniwan ito sa ilalim ng isang puno. Tsaka nagpas siya nang umalis. Narating ko na ang aking lugar na sadya. Ang inaasahan ko ay matutuwa ang mga naririto, ngunit malayo pa lamang ako ay isang masamang tingin ang pinukol nila sa akin. Inisip ko na lamang dahil siguro hindi pa masyadong sibilisasyon ng baryo at naninibago sila sa mga taong bago sa kanilang paningin. Binati ko sila at magalang na nagpakilala at pinaliwanag ko sa kanila ang aking sadya. Subalit kada bahay na aking mapuntahan ay tila ba hindi nila nauunawaan ang aking pakay. Nang pabalik na ako, magtatakip silim na noon. Nag-aagawan na ang liwanag at dilim na kung saan anumang oras ay mamamayani na ang kadiliman sa lugar. Nakasalubong ko ang iilan sa mga taga-baryo. Masaya pa akong binati sila. Ngunit isang masamang tingin at nakakakilabot ng ngiti ang kanilang naging sagot. Hindi pa man sila masyadong nakakalayo ay narinig ko ang winika ng isa sa kanila na hindi ko makakalimutan. Sinabi niyang mukhang masarap umano ang kanilang magiging hapunan. Makakatikim na naman umano sila ng lamang loob na hindi galing sa hayop. Nanlaki ang mata ko dahil mukhang tama nga ang sinabi ng mga taga-Purok 3 na ang mga nananahan sa baryong ito ay mga anak ng dilim o mga aswang. Natakot ako para sa buhay ko. Iniisip kong hindi dito magtatapos ang aking dapit hapon. Kaya nangangatugman ay binilisan ko ang lakad. Bawat bahay na aking nadadaanan ay binabati ko pa rin at magalang na nagpapaalam. Ngunit habang padilim na ay padilim ng padilim din ang kanilang mga anyo. Bawat ngiti ay nakakakilabot. Nagpatuloy ako sa paglalakad na tila ba hindi na sumasayad ang paa ko sa lupa. Takot at pangamba para sa buhay ko ang aking iniisip na tila ba pinagsisisihan ko kung bakit ako pumarito. Hindi pa masyadong malayo ang aking nilakad. Malayo pa ako sa gubat na aking pinanggalingan. Nagmamadali ako pero pakiramdam ko ay mabagal ang bawat kilos ko. Tila mabagal ang hakbang ng aking mga paa. May pagkakataong tumatakbo na ako sa takot habang lakad at takbo ang ginagawa ko ay pakiramdam ko mayroong mga nakatingin sa akin mula sa dilim. Mga matang nagmamatsyag at nagmamasid. Napaisip ako kung sisimulan ko na ba ang manalangin. Dahil pakiramdam ko ay may mga hayop na anumang oras ay manglalapa na sa akin. Binilisan ko pa ang aking lakad dahil pakiramdam ko ay may tumatakbong tila bababoy ramo dahil na rin sa uri ng kanyang tunog. May pagkakataong malayo ang kanyang tunog at may pagkakataong malapit lang at hindi maganda sa tenga. Sa pagkakataong yun, kailangan ko nang iwanan ang bag ko para magaan ang aking pagtakbo. Dali-dali kong tinanggal mula sa pagkakasukbit sa balikat ko habang tumatakbo nang walang lingon-lingon. Ni hindi ko na alintana kung ano ang dinadaanan ko. May pagkakataong nadadapa ako sa palayan.
Pakiramdam ko na sa gitna ako ng palay dumaan dahil na rin sa mga butil ng palay na aking nahahawakan. Habang tumatagal parami ng parami ang tunog at mas tumitindi ang takot ko dahil sa samot-saring tunog na aking naririnig. Sagad sa buto na ang aking panalangin na sana'y makaalpas ako sa bangungot kong ito at kung makakaligtas ay hindi ko nababalikan pang muli ang lugar na to. Tumatakbo, nadadapa at tumatayo ang ginagawa ko. Walang tigil ang aking pagtakbo kahit pagod na ako. Kasabay ng pag-alulong ng tila aso ay ang pagsabog ng buwan ng kanyang liwanag. Napakaliwanag na akala mo ay umaga na sa sobrang liwanag nito. Napakaganda habang ang kaparangan ay tahimik na nakamasid sa aking buhay na patuloy hinahabol ng mga anak ng dilim. Paglingon ko sa kaliwa ko, ay may isang taong tumatakbo at nakangising nakatingin sa akin. Sabog-sabog ang kanyang buhok at naglalaway pa. Halos ipikit ko ang aking mata dahil sa takot. Ngunit ang pagdadasal ko ay hindi nahihinto. Hindi ako relihiyosong tao at hindi madasalin. Ngunit sa pagkakataong ito ay natutunan kong tumawag sa kanya. At doon ko napatunayan na mas makapangyarihan ang Diyos dahil pangalan pa lang niya ay tila ba nasusunog na ang taong halimaw. Akto niya akong tatalunan nang mahawakan niya ang aking kamay. Tila ba napaso siya at naghuhumiyaw. Nasa likod niya ang mga kasamahan at tila may sinasabi siya sa salitang hindi ko maunawaan. Napatayo siya at parang asong nais manakmal. Ngunit hindi magawang makalapit na aking pinagtataka. Paatras ako ng paatras nang makita ko ang pampang na kanina'y aking dinaanan. Napatingin ako sa kamay ko at napansin kong tila may krus sa palad ko. Dahan-dahan silang umaabante habang ako ay inilahad ang palad ko, dahilan para umatras sila. Hindi ako nagkamali. Dahil doon, kaya takot sila. Muli akong tumawid sa tulay, dahan-dahan. At nang makatawid ako'y nakita ko ang bag ko, katabi ng scooter na kahoy. Wala na akong panahong magtanong. Sinukbit ko ang bag ko tsaka umalis gamit ang scooter. At nang lumingon ako, nakita ko ang bata na may-ari ng scooter. Nakadipa na parang krus at nasa likod niya ang mga aswang. Napag-alaman kong ang batang may-ari ng scooter ay naligaw sa lugar na yon at kinatay ng mga aswang. Niligtas niya ako. Ngunit ilang taon pa ang lumipas. Ngayon ay 68 na ako. Ang pangakong hindi ko nababalikan ng lugar ay tila napako. Bumalik ako matapos ang ilang dekada upang mag-alay ng pasasalamat sa batang nagligtas sa akin. 44 na taon na ang nakararaan. Nagbago na ang lugar, madami nang nakatira. Ang tulay ay sementado na. Wala na ang dating larawan na una kong nasilayan. Wala na ring mga aswang. Noong dekada 50, maraming mga kaganapan sa mundo na hindi kayang ipaliwanag kahit ng mga sayantipiko. Kapag sinabi nating aswang, ay kanilang sasabihin na parte lamang ito ng isang psychological na kaganapan. Na umano ay wala naman talagang aswang. At ang mga taong kumakain ng mga sanggol o di naman kaya yung tinatawag nating mga aswang na sinasabi nilang ito'y karamdaman lamang ng isang tao sa kanyang pag-iisip. Kaya nasasabi niyang siya ay aswang at nakakagawa ng mga bagay na hindi ginagawa ng may matinong utak. Ngunit para sa mga taong personal silang nakasalamuha o naka-encounter, ay masasabi mong totoo talaga sila. Totoo silang namumuhay sa mundo at nakikisalamuha sa atin
nang hindi mo nalalaman kung ano ang kanilang anyo pagsapit ng dilim. Magandang umaga po Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arman. Ako po ay tubong Visayas sa Iloilo. Maaari po bang hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa proteksyon sa pribadong mga buhay ng mga nakatira sa lugar na to at maprotektahan na rin ang sarili kong pribadong buhay. Maulan noon. Halos humalik na sa lupa ang kidlat. Pauwi ako noon sa Iloilo at kababalik ko lamang noon mula sa Manila. Sa panahong yun, maliit na barko pa lamang ang sasakyan na maaaring magtawid sa iyo sa dagat dahil ito lamang ang mura. Nagtatrabaho ako noon sa Manila sa Tondo ng ilang taon. At ang balak ko lamang ay magbakasyon sa aming lugar. Ngunit dahil matagal akong hindi nakauwi ay medyo naliligaw na ako. Sa mga taon na ito ako ay 28 taong gulang. Nang makababa ng munting barko, ay sumakay naman ako ng bus. At tila ba minalas ako at ang bus na aking sinasakyan na maghahatid sana sa aking pupuntahan. Dahil nasiraan to sa daan. Kaya minabuti muna ng driver na siya'y tumungo sa bayan at kukuha lamang umano ng isang mekaniko. Dahil sa tagal ng driver ay nagpasya na lang ang mga pasahero na maglakad. Ako naman ay nagpaiwan lang at hinihintay ko na lamang ang pagdating ng driver. Ngunit magtatakip silim na ay wala pa rin ang driver ng bus. Kaya nagpasya na akong bumaba na at simulang lakarin ng daan upang maghanap ng panibagong masasakyan o di naman kaya ay matutuluyan. Parang pinagsisihan ko pang hindi sumabay sa mga pasaherong nagsipagbabaan kanina upang maglakad. Kasagsagan ng ulan habang nilalakad ko ang daan na napakadulas. Wala akong senyalis na may masasakyan na nakikita. Napakadilim pa ng paligid at hindi ko nakikita kung ano ang mga dinadaanan ko. Kulog at kidlat ang namamayani sa daigdig. Basang-basa na ako at nilalamig pa. Ngunit nagpatuloy ako sa paglalakad. Muling kumidlat at sumabog ang liwanag sa paligid at nakita ko ang mga ilaw na tila gasera. Natuwa ako sa isiping mga bahay iyon na pwedeng matuluyan. Nang makalapit na ako'y hindi ako nagkamali. Isang munting nayon ang aking nakita. Dali-dali akong naghanap ng matutuluyan at isang maliit na aparte lang aking napuntahan. Agad akong pumasok. Mga kabataan na sa tingin ko ay mga estudyante ang naroroon at ni halos hindi nila ako nakita dahil abala sila sa paghuhuntahan. Sa wari ko ay galing sila sa syudad at nanatili muna sila doon gawa ng ulan. Agad akong lumapit sa front desk upang magtanong ng kwarto. Napangiti ang lalaki, bagay na hindi ko nagustuhan. Kakaiba kasi ang kanyang mga ngiti. Nakakakilabot tignan. Ibinigay niya sa akin ang numero ng aking kwarto at pag-akyat ko sa ikalawang palapag, doon ko nakita ang mga nakasabayan ko kanina. Nagpasya din daw silang manatili dito upang magpalipas ng ulan at gabi. Nagpaalam na rin akong pumasok upang magpahinga. Ngunit hindi namin alam na ang gabing ito ay magiging mitya ng buhay ng bawat isa. Katahimikan para sa nasawi, ngunit masamang bangungot para sa mga nakaligtas. Nang makapagbihis na ako, ay nagpasya akong magpahinga agad para maaga ako bukas na makaalis. Hindi pa man matagal ang aking pagkakatulog ay nagising ako sa alulong ng mga aso sa labas. Bumangon ako at bahagyang sumilip sa labas. Ngunit laking gulat ko nang makita ang isang lalaki na nakatayo habang nagpapaulan. Bubuksan ko sana ng malaki ang bintana,
Ngunit napigilan ako nang makitang sumulpot sa likod niya ang mga taga-nayon at umaalulong. Halos humiwalay ang ulo ko sa aking katawan at mauuna ang kaluluwa ko na lumayas sa katawan ko dahil sa takot. Lalo na at ang nayon na aking napuntahan ay kuta pala ng mga aswang. Malakas na hiyawan ang aking narinig, kaya dali-dali akong lumabas. Nakasabay ko pa ang isa sa mga estudyante na tumakbo. Halos mamatay ako nang makitang kinakatay na ang iba naming mga kasama. Hinila ko ang babaeng nakasabay ko at sinabing makakalagpas kami. Habang tumatakbo ay may isang ginang ang inaabot sa amin ng sanggol. Iligtas umano namin ito. Walang dalawang sabi kong binitawan ng bag ko at tinanggap ang bata. Tinuro pa niya kung saan dapat kami dumaan. Dali-dali kaming nagtungo ng kasama kong babae nang may lalaking estudyanteng tumawag sa amin. Ngunit halos mapasigaw kami nang bigla siyang hablutin ng aswang at nanlalaki pa ang mata ng dalaga habang nakatingin sa mga kasamahan niyang nilalapa ng aswang. Agad ko siyang hinila. Ako man po ay hindi makapaniwala. Dahil para sa akin noon, katang-isip lamang ang mga aswang at sila ay hindi mga totoo. Ngunit sa mga panahon na yon ay isa ako sa nakikipaghabulan para sa aking buhay. Umiiyak ang dalaga maging ang dala kong sanggol. Ngunit nagpatuloy kami sa pagtakbo. Totoo ngang makapangyarihan ang panalangin. Kahit pa nagkandadapa-dapa ang kasama ko ay pinilit kong itayo siya. Hindi ko na alam kung saan na kami. Basang-basa na kami ng ulan. Nagpasya kaming sumilong muna sa isang malaking puno. Napaupo kami habang ang babae ay panayang iyak. Ang wika niya ay kasama niya ang kanyang ate at ang kanyang nobyo. Hindi niya alam kung nasaan na ang dalawang yon. Ang wika ko sa kanya ay ipanalangin niyang ligtas sila kahit pa malabo pa sa usok na mangyari. Lalo pat puro aswang ang mga tao sa nayon. Maya-maya pa, may nakikita akong dalawang taong tumatakbo. Ngunit sinipat ko muna kung ito'y aswang o hindi. Nang makita kong hindi, ay tinawag ko sila. Napaangat naman ng ulo ang dalagang umiiyak at nang makita niya ang dalawa ay tinawag niya ito. Ngunit sa hindi kalayuan ay may mga aswang. Naglalakad ang mga ito. Nang makalapit ang dalawa, ay nagyakap sila ngunit ang mga aswang ay natigil sa kanilang paglalakad. Nagtaka kami kung bakit, ngunit hindi nila magawang makapasok. May matandang lumabas mula sa aming likod. Ang wika niya, isa ito sa pinakaligtas na lugar. May mahika ng mga ermitanyo ang lugar na to, kaya naman ligtas ito para sa amin. Halos maupos ako habang tinitingnan ng mga taong halimaw. Maraming mga katanungan sa aking isipan na kung paano sila naging halimaw. Panay ang kanilang alulong na parabang mga aso. Nakakahilakbot po talaga ang kanilang mga boses. Parabang mga asong gutom na gutom. Nagsilbing musika sa katahimikan ng gabi ang kanilang mga alulong. Naglalaway pa sila habang sinusubukang gustong lumapit sa puno. Pinahawak ko muna ang sanggol sa ate ng dalagang nakasama ko kanina. Tsaka umakyat sa sanga ng puno at doon ko nalaman na ang mga ugat ng puno ay naghugis bilog. Panay naman ang alulong ng mga aswang sa labas ng bilog. Sinusubukan nilang makalapit, ngunit hindi nila magawa. Panay lang ang kanilang alulong, ngunit hanggang doon na lang ang magagawa nila. Ayon sa matandang ermitanyo, malapit nang sumikat ang araw at ang mga halimaw sa dilim ay muli nang mag-aanyong tao. At yun ang oras na maaari na kaming umalis. Habang tinitignan ko ang mga aswang at naiisip ang mga buhay na nawala, umusbong ang galit ko sa aking puso.
Naisip ko noon na kahit isa lang ay makapatay ako ng isang aswang. Ganti ko lang para sa mga taong pinatay ng mga halimaw sa dilim. Hindi ko na alam kung ilang oras kaming namalagi doon. Nakatulog na ang iba kong mga kasama habang ako ay kalong-kalong ang sanggol na nawala ng magulang. Ang kaawa-awang bata, hindi man lang nasilayan ng mga magulang. Paano na ang buhay ng batang ito? Nagising ako nang bigla akong kalabitin ng ermitanyo. Pagtingin ko sa paligid ay umaalis na ang mga aswang. Pasikat na pala ang araw, kaya paalis na sila. Ginising ko ang aking mga kasama at sinabing kami ay ligtas na. Napaiyak naman ang mga kasama ko, tsaka nagyakap sila. Ako naman ay niyakap ang sanggol na mahimbing na natutulog. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, ay naglaho na din ang mga aswang. Kaya naman nagpasya na kaming umalis na. Sinamahan kami ng ermitanyo palabas sa nayon na yon at sinabing may daraan na bus at kami ay sumakay. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at ang kanyang wika ay babalik sa puno dahil alam umano niyang maraming maliligaw tulad namin. Nakasakay na kami ng bus na magdadala sa amin sa city. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa mga kasamahan namin. Marahil ay patay na sila. Ilang dekada rin ang lumipas bago ko nakalimutan ang lahat. Ilang dekada rin ang naging bangungot sa akin ang pangyayaring yon sa buhay ko. Sa buhay namin ni Antonica. Kahit na wala pa siyang alam sa nangyari noon. Opo, si Antonica ay ang batang ibinigay sa akin at siya ay may asawa na po at mga anak. Nasa ibang bansa na rin kami ngayon para makalimutan ang lahat. Si Antonica rin ang nagsulat ng kwentong ito dahil ako ay matanda na at wala nang kakayahang sumulat. Salamat Kuya Chris sa pagbasa ng aking liham kung sakaling mapili mo ito. Ang payo ko lang sa ating kababayan na lagi lang magtiwala sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan kahit sa kabila ng panganib. Ako po si Arman, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.